Isinugod sa ospital ang bagong dating na bisita sa Canada at may apela ang pamilya sa hindi inaasahang emergency. May paalala naman para sa komunidad sa report ni Teresa Redula. Kung wala daw gagawin, pwede siyang mamatay. So parang ang hirap po kasi nag-isa lang din po ako kasama niya. Tapos ganun po. Kararating pa lang ng kapatid ni Edeline aliligay sa New Brunswick noong katapusan ng Mayo. Hindi na itago ang tuwa nang magsamang muli ang pamilya matapos mawalay ng ilang taon. Pero wala pang isang linggo sa Canada. Kinailangang isugod si Beverly dayon sa ospital. Ang sakit po, tapos sobrang takot. Kasi parang first time ko din po yun na ako po yung bantay ng family member namin na ganoon po yung condition. Excited po talaga siya pumunta dito. Dati pa po niya ako kinukulit kasi parang dapat nga a-attend siya ng graduation ko noon. June 7, nang dalhin ni Edeline sa ER ang kapatid dahil hirap sa paghinga at pagtulog. Pansin nilang hindi na rin daw natatapos ni Beverly ang mga nais sabihin. Yung may problema is yung kidney niya po. So doon na po nag-decide yung doctor na mag-ICU na po siya nung gabi po na yun. Matinding problema sa bato ang naranasan ni Beverly. Aminado ang kapatid na walang medical insurance si Beverly pagdating dito. Pero aniya, may coverage man o wala, hindi pa rin daw ito magiging sapat para punan ang bayarin ng pamilya. Nasa 70,685 na po yung running bill niya. Ang rate po kasi ng ICU is 16,000. Tapos yung room po, kapag nalipat na po siya, nasa 4,887. Hindi na bago ang karanasan ni Edeline para sa mga may pamilyang bumibisita sa Canada. Kaya may paalala ang isang eksperto, lalo't hindi biro ang gastusin sa ospital ng mga hindi taga rito. It's always important to expect the unexpected. And that's where insurance really comes in. Insurance is a form of what I like to call is the bandage to all financial burden. That insurance that exists that could be for less amount of extra dollars per cost when they purchase what they're taking, or they be able to provide a temporary provider for the time here, actually able covers upwards to the amount of something as less than $5,000 to upwards to $200,000 plus. Mahigit $4,000 na ang nalikom na donasyon mula GoFundMe ni na Edeline. Sobrang overwhelming din kasi yung kahit hindi ko kilala, nagdo-donate sila. Mensahe ni Edeline para sa mga kababayan. Humihingi po ako ng tulong sa mga kapwa ko Pilipino. Sana po matulungan niyo po kami sa hospital bills po ng kapatid ko. Lesson din na may matutunan din po na lesson sa mga nangyaring ito. Ayon pa kay Benzen, mahalaga ring magkaroon ng emergency savings para sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad nito. Teresa Redula, Omni News, Toronto.